Isabel, ihanda mo na ang masarap na pagkain at alak. May malaking magandang balita tayo ngayon. Sige po. Maligayang pagdating, dakilang Phoenix ng templo. Nestor, ang tapang mo naman. Nangahas kang magtambangan sa akin? Patawarin po ako. Pagsubok lang po, subukan lang ang iyong kakayahan. Ang iyong mahigit 20 taong pagiging may bahay, napurol ba ang iyong lakas pandigma? Pinatunayan nito, mas malakas po kayo ngayon kaysa noon. Noon, pinagtaksilan ako at malubhang nasugatan ng isang traidor. Si Lauro ang nagligtas sa akin at siya ay isang tapat na tao na nag-aalaga sa pamilya. Mabait din siya sa akin, itinaas ko siya para sa Ating munting pamilya. Subalit ang traidor na si Julio Cooper sa templo, kung hindi pa maalis ang aking anak na si Serafina ay nasa panganib araw-araw. Simula ngayon, kung wala ang utos ko, bawal ibunyag ang aking pagkatao. Maiwasan ang panganib. Opo. Araw-araw, puro ka lang kalikot ng mga walang kwentang basura na ito, hindi ka man lang makapanganak ng lalaki. Talagang walang kwenta kang tao. Ha, ma. Nakaahon na ako. Kagagaling lang ng file mula sa media ng Bituing Liwanag. Ako ay high official na ngayon. Ay, ang galing ng anak ko. Ang galing mo talaga. Mula ngayon, ikaw na ang nasa tuktok. Papa, ngayon ay aking ika-22 kaarawan, dobling magandang balita. Babaeng walang kwenta. Wala kang kwentang kaarawan. Ang pagtaas ko ang tunay na mahalaga. Ito ang magbibigay karangalan sa ating pamilya. Kunin mo na ang tsinelas ko. Serafina, nakahanap ako para sa iyo ng magandang mapapangasawa. Ang panganay na anak ng Montgomery sa kalapit na lungsod. Gusto ka ni Orencio Montgomery. Si Orencio Montgomery na laging tambay sa kalsada bastos. Magdodoktorado pa ako. Ayaw kong magpakasal. Anong doctorate? Wala iyon. Babae, maraming pinag-aralan. Ano ang silbi? Akala mo ba paano ako naging executive? Iyon ay ipinakasal kita sa pamilyang Montgomery kapalit ng mataas na koneksyon. Papa, ibinenta mo ako para sa iyong pag-angat. Tumahimik ka. Montgomery, kaya nitong kausapin ng templo na nakakausap si Mateo Chapman, isang pamilyang elite. Kaya ikaw ay papakasal doon. Mag-anak ka ng ilang malulusog na lalaking anak. Mag-pillow talk ka sa kanya para umangat ang ating pamilya. Iyon ang mahalaga. Hindi ako pumapayag. Ang aking anak ay hindi magpapakasal sa isang taong basura. Ikaw, isang may bahay, ano ang akala mo sa sarili mo? Sino ka para magsalita dito? Lauro, ganyan mo ako sabihin? Babaeng walang kwenta, bawal ba akong magsalita? Rebelde ka na! Nanay, Serafina! Nanay, tumigil ka. Kayong mag-ina, makinig kayo sa akin. Ang babaeng ito, kahit mamatay ang bangkay niya, ay dapat ipakasal sa Montgomery. Sobra na kayo. Anong tinititigan mo? Kung titingnan mo pa ako ng ganyan, bubunutin ko ang mga mata mo. Ihanda mo na ang pagkain ng anak ko para sa promosyon niya. Kain. kainin ko ang lulo mo. Ma, Aray? Isabel Hawkins. Binigyan kita ng muka, 'di ba? Lauro, hindi ka sinusunod ng asawa mo. Gusto pa niyang patayin ang nanay mo. Bakit hindi mo pa disiplinahin? Ano pang hinihintay mo? Ang babaeng yan, talagang kailangan na ng palo. Tay, kumalma ka. Hindi sinasadya ni nanay. Lauro, hindi ka ganyan dati. Promotion lang yan. Bakit ka naging hindi makatuwiran? Ang salita ko ang batas. Umalis ka dyan. Ang pamilyang Wang ay may kapangyarihan at kayamanan. Kapag napangasawa mo siya, ang tatay mo magiging hari sa negosyo. Ako ang nagpalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Sa pag-aasawa mo, makakatulong ka sa akin na umangat at yumaman. Ito na ang pagkakataon mong bayaran ako. Tatay ka pa ba talaga? Tao ka pa ba? Hayop ka? Sumasagot ka pa? Ang anak ko hindi kailanman magiging stepping stone ng sinuman. Tutol ako sa kasal na ito. Isabel, ang yabang mo na, di ba? Sige, isang pamilya, iisang usapan. Pag-iisipan ko pa ito. Sige, okay na ba? Ano pa bang pag-iisipan mo? Paluin, hindi mo kayang paluin. Ako na ang magtuturo sa kanya.
Nanay, hindi pwedeng pilitin to. Baka mag-wild siya sa araw ng kasal. Naisip na ng anak mo ang paraan. Nanay, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga ipapakasal ni nanay dyan. Talaga? Pag may pera at power ang lalaki, nagbabago pag nakaangat. Mga hadlang sa pag-asenso ko kapag napakasal si Serafina sa Montgomery. Layas ka na rin. Mahal, masyado akong nagmadali kanina. Pasensya na. Mag-asawa na tayo ng maraming taon. Paano ko hindi mamahalin si Serafina? Gusto ko lang naman na maging maganda ang buhay ng pamilya natin. Nasabi ko ang mali dahil sa inip. Alam ko, gusto mong umangat lagi. Kahit gaano ka kabilis. Huwag mong isakripisyo ang kaligayahan ng anak. Sobra ka talaga ngayon. Mag-sorry ka kay Serafina mamaya. At ang promotion mo, hindi naman tulong ng Montgomery. Ay, alam ko na. Uminom ka ng hot milk, pampakalma. Mamaya, magsusorry ako sa anak. Ikaw, Ano ang nilagay mo sa gatas? Siyempre, magandang bagay. Matulog ka na. Tatay, ano ginagawa mo? Bitawan mo ako! Tumahimik ka. Handa na ang lahat kay Orencio. Kailangan mong pakasalan siya. Hindi ako pupunta. Nanay, Nanay, tulong! Wala ring magagawa nanay mo. Tulog siya ngayon parang patay. Tara. Nanay, tulong. Nanay. Nanay, tulong! Lauro, wag mong galawin anak ko. Pakawalan mo ako, ayaw kong ikasal. Pinapakasalan kita sa mayaman para sa ikabuti mo. Ama mo ako, bakit kita sasaktan? Para sa sarili mo lang yan. Tumahimik ka. Tumahimik ka, kahit itali kita, dadalhin kita sa Montgomery. Anong ginagawa mo? Sir Gavino, Sir Orencio, bakit po kayo bumaba? Ang init dito. Lauro, huwag kang magalit. Masakit sasabihin ko. Kung hindi lang dahil gusto ng anak ko ng bago, sa tingin mo ba isa kang hamak na kakapromote lang sa executive? Bagay ka ba sa Montgomery? Opo. Sir Gavino, kayo po ay vice-presidente ng City Business Association at kilala po ninyo si Panginoong Mateo Chapman ng Changsheng Hall. Pwedeng maging asawa ni Sir Orencio si Serafina maging manugang. Swerte ng pamilya Bennett, mabuti yan. Pero ang tigas ng ulo ng anak mo. Ayon sa patakaran ng Montgomery, kailangan munang paamuin ang mabangis na kabayo. Dapat lang po, ang patakaran ng Montgomery ang batas. Sige, gawin ninyo. Hahaha, palamigin ninyo siya. Lakad ng mga tropa. Aray, Ganda, nasa pamilya Montgomery ka na. Kaya sumunod ka sa akin. Halikan muna kita. lumayo ka, wag mo akong hawakan. Babaeng walang hiya. Kung lalong ayaw mong hawakan kita, lalo kitang hahawakan. Dito na kita yayariin. Hindi ito kasal. Gamit ang kasal bilang dahilan panggagahasa. kahit tigre, hindi kinakain ng sariling anak. Itong si Lauro Bennett ay... Kusang itinulak ang anak sa manyak. Kadiri! Shh! Negosyo nila ito. Kahit gaano kasama, hindi natin dapat pakialaman. Huwag! Tatay! Lola! Tulungan niyo ako! Magpakasal ka ng maayos kay Sir Orencio. Walang ganitong gulo. Magsasama kayo mamaya. Alagaan mo ng mabuti si Sir Orencio. Huwag ka nang lumaban. Sir Orencio, sa kotse na lang po gawin. Baka masaktan kayo sa lupa. Sir Orencio, ang exciting ng kasal mo. Tigil na ang usapan, isakay na sa kotse. Hahaha. Huwag. Lumayo ka! Wag mo akong hawakan! Tulong! Asawa kita. Kahit sumigaw ka, walang magliligtas sa'yo. Mas mabuting itago mo na lang. Sa ibang lugar na lang isigaw. Sir Orencio, enjoyin mo na lang. Aray, ang kamay ko. Sino? Sino ang gumagambala? Galawin ang anak ko, patay ka. Huwag kang matakot. Nandito na si Mami. Mami!
Isabel, baliw kang babae. Bakit ka nakikialam? Gusto mong sirain ang aking magandang kinabukasan? Hindi ba? Umuwi ka na, gago. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Walang hiya kang hayop. Ipinagbili mo ang anak mo. Hindi ka dapat maging ama. Serafina, umalis na tayo mga hayop. Nanay, mamaya tutulungan kita magturo. Tumigil ka. Mr. Lauro, ang babaeng ito, kung hindi humingi ng tawad sa pamilya Wang, ang posisyon mong executive ay tapos na. Sa susunod, hindi ka na magiging payapa. Mr. Montgomery, pakiusap, aayusin ko na ito. Isabel, dudurog ka ng pamilya Wang, parang pagdurog ng langgam. Bitawan mo si Serafina! Lumapit ka kay Mr. Montgomery at humingi ng tawad. Narinig mo ba? Ikaw ay isang walang kwentang may bahay ka lang. At gusto mo pang hadlangan ang pag-unlad ng anak ko? Tumigil ka. Sabi ko humingi ka ng tawad. Bingi ka ba? Lauro, dahil iniligtas mo ang buhay ko noon, Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan mo, layas. Sino ka ba? Bibigyan mo ako ng pagkakataon? Iniligtas kita noon dahil may itsura ka. Ngayon mas masahol ka pa sa lumang karne. Sawa na ako sa'yo. Lintik kang babae. Humingi ka ng tawad. sobrang bigo ako sa'yo. Dahil wala kang pakialam sa amin ng anak ko, Hindi na rin kita bibigyan ng respeto. turuan kayo ng leksyon ay hindi na kailangan hintayin. Lintik ka. Sa harap ng maraming tao, pinahiya mo ako. Papatayin kita. Hanap, Patay! mamatay ka. Pinalaya ng master ang kapangyarihang mandirigma. Mga mandirigma sumunod sa akin. Tay, ang lakas na ito. Halos kasing lakas ng mga mandirigma ng walang hanggan. Siya, sino ba talaga siya? Anak, kumusta ka? Ikaw babaeng masama. Halimaw ka. Orencio, tingnan mo, si Nestor Harrison ang Vice Master ng Templo ng Walang Hanggan. Siguradong siya ang aming suporta, si Master Mateo Chapman inutusan para sa atin. Ang pagsabog ng kotse kanina ay walang kinalaman sa babaeng ito, siguradong si Nestor Harrison ang nagpakita ng kapangyarihan. Mukhang hinawakan nila ang bawal na bahagi ng master, ginalaw ang kanyang anak si Serafina Hawkins. Ang galing ni Gabino Montgomery. Kahit si Nestor Harrison isang napakataas na tao ay na-invite para suportahan tayo. Babaeng masama, nakita mo? Ito ang mataas na koneksyon ng Montgomery. Bakit hindi mo agad ipakasal si Serafina? Huwag dumihan dito mata ni Nestor Harrison. Nandito si Nestor Harrison, babaeng bastos. Sinasaktan mo pa ang anak ko. Wala kang hiya. Sa harap ng mahalagang tao, ginagawa mo pa ito. Lauro, Pinabayaan mo ang asawa mong mabaliw? Gusto mo bang mamatay? Nestor Harrison, huwag kang magalit. Itong babaeng baliw. Hindi lang ginulo ang kasal ng Montgomery, kundi dinumihan ang paningin mo wala sa pamilya. Bennett ito, kahit anong parusa sa kanya kahit hiwain ng libu-libong beses, gahulin at patayin. Wala akong imik sa harap ni Nestor at nagwala ka pa. Pwede kung paano ka mamamatay, hindi mo alam. Nestor Harrison, huwag kayong magalit. Masaya kayong dumalo sa kasal pero nakita ninyo itong eksena. Hindi ko talaga intensyon ito, tutulungan ko kayo. Disiplinahin ang babaeng ito, hindi na kayo ang gagawa. Pagkatapos parusahan siya, magpakasal na kayo. Huwag patagalin si Nestor. Kayo mga langgam, naglakas loob kayong disiplinahin siya. Alam ba ninyo kung sino siya? Master, hatulan mo kami. G. Nestor. Wala pa ang traidor na si Julio. Wag muna akong ibunyag. Tatay, sino ba talaga itong babae? Si Sir Nestor pala ay sobrang magalang sa kanya at tinulungan pa siyang manakit sa atin. Ganun ba? Isabel Hawkins? Sabi ko, isa kang may bahay, bakit ka naglakas loob na manggulo?
Kaya pala, sa likod ko ay nakipagrelasyon kay Sir Nestor. Puta, walang hiya ka. Ang tapang mo, mang-insulto ka kay Isabel? Lauro, huwag mong isipin na lahat ay kasing dumi ng isip mo. Nabuko ka na, ang kapal pa ng mukha mo, papatayin kita. Hehe mahal, wag na magpaliwanag na makaakyat sa kama ni Sir Nestor. Galing mo naman, hindi talaga ako nagseselos. At ang tapang mo magsinungaling. Papaluin kita, hindi ko matanggap na inaabuso ninyo ang kapangyarihan, maliit na kapangyarihan at sobrang yabang ninyo. Dapat lang mamatay. Lauro, humingi ka ng tawad kay Serafina. Wala namang tatay na hihingi ng tawad sa anak na babae. Ikaw na hayop, dapat ka bang maging tatay? Pinapagsorry mo ako? Rebelde, talagang rebelde na, Isabel Hawkins. Pinapagsorry mo ang tatay sa anak? At hindi ka natatakot na magkakarma? Huwag mong isipin na. Nakahanap ka ng malaking tao na kabit ay magagawa mo sa anak ko na utus-utusin at sigawan, ha? Ikaw, humingi ka ng tawad. Kung magsasalita ka pa, gagawin kitang hindi mo na makikita ang anak mo. Anak tatay, nagbibiro lang si tatay. Ikaw ang tunay kong anak. Gusto talaga kitang bigyan ng mabuting pamilya. Tatay, ang relasyon nating mag-ama. Ay tapos na ngayon. Nanay, ayoko nang makita sila. Hubaran sila at gapusin. Ang ginagawa mo babalik sa'yo. Yan ang tawag dyan, kung ano ang ginawa mo babalik sa'yo. Pukpugin. Aray! Magaling! Tama lang sa mga gago. Aray, Isabel! Matanda na ako, hindi ko na kaya ang pambubugbog. Sabihin mo sa kanila na tumigil na. Nung ginugulo mo ang anak ko, ang saya-saya mo naman. Babe, alam ko mali ako. Babe, kahit isang araw tayong mag-asawa, iniligtas ko ang buhay mo. Pakiusap, patawarin mo kami. Lauro, ang utang na loob ko sa'yo, binayaran ko na sa mga nakaraang taon. Ang bawat promotion at increase mo, Ako ang nag-ayos. Ngayon, Ang posisyon na iyong ipinagmamalaki. ako ang nagbigay sa'yo. Wala itong kinalaman sa mga wang na walang kwenta, kahit kaunti. Mula ngayon, Sisibaking ka sa media ng bituing liwanag. Ikaw at ako, wala ng utang na loob. Hiwalay. hiwalay. kailangan nating ayusin ang relasyon. Baka makakuha tayo ng pabor kay Nestor Harrison. Serafina, alam kong mali ako. Kahit maghiwalay kami ng nanay mo, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang ginawa mo sa akin ngayon, Hindi kita mapapatawad sa buhay ko. hindi kita tatay. Tungkol sa pamilyang Wang. Simula ngayon, tanggal na kayo sa lungsod. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng ari-arian ng Wang ay lilikwidahin. Serafina, alam ko mali ako. Huwag mong sirain ang pamilyang Wang. Ang pagsira sa pamilya Wang ay wala lang. Hindi ko kayo pinatay. Sapat na ang awa ko. Nestor, ikaw na ang bahala sa natitira. Tiyakin mong hindi na sila mangahas at walang kakayahan mang-api. Serafina, Tara na. Sir Nestor, maawa kayo. Hindi na kami uulit. Sir Mateo, iyang walang hiya na asawa ni Lauro Bennett, si Isabel Hawkins. Paano ba siya nakaakyat sa kama ni Sir Nestor? Para suportahan siya, si Sir Nestor nilipol niya ang aming pamilya Wang. Putang ina mo! Si Sir Nestor ay isang napakalaking tao. Ang nasa puso niya ay ang ating Isabel Hawkins na nawala ng 20 taon, ang kataas-taasang Isabel Hawkins. Imposible na magustuhan niya ang isang babaeng may asawa, may anak, matanda at pangit na puta. Pero Sir Mateo, si Sir Nestor ay nagdala ng ilang daang elite warriors sa babaeng iyon yumuko. At ang babaeng iyon kung ano sabihin niya, yun ang gagawin. Sobrang mahal niya. Tanga. Gamitin naman ninyo ang utak nyo. Ang templo ay laging nag-iimbestiga sa traidor na si Julio Cooper. Si Nestor ay nagdala ng ilang daang mandirigma ay tiyak na ginagawa ang pinakamataas na lihim ng templo ng walang hanggan. Yung ginawa niya kanina, ano ba ang sinabi niya? Hindi niya gusto ang pang-aapi gamit ang kapangyarihan. Ito ay nangangahulugan na si Nestor ay ayaw talagang makipag-ugnayan sa babaeng iyon ng malalim na relasyon. Siya ay walang iba kundi isang kabit na inalagaan lang ni Nestor, isang kanaryong lihim. Samantala, may business trip si Nestor ngayon, ginagamit niya ang pangalan ni Nestor para manakot. Nagpapanggap lang siya dito dahil kay Nestor. So yun pala ay isang mapang-api, isang mapagkunwari na basura. Sir Mateo, kailangan ninyo kaming tulungan. Ikaw ang alaga kong aso sa loob ng maraming taon. Pinutol ng babaeng ito ang aking kita. Hindi ko siya patatawarin. Balak ninyo bang... Hindi ba siya taga Hawkins? Kung gayon, kunin ang matandang aso ng Hawkins at gapusin natin para dalhin siya dito at humingi ng tawad sa akin ng harapan. Ma, totoo ba ang sinabi ni Lauro?
Si Nestor Harrison, bakit nagdala siya ng maraming tao para tumulong sa atin? Para iligtas ako, ipinagbili mo ba ang sarili mo para maging ganong lihim na kabit? Mas gusto ko pang patayin ako ni Orencio kaysa sirain mo ang sarili mo. Bobo, kung sasabihin ko sa iyo na ako ang pinuno ng Changxingdian, sa loob ng Changxingdian ang nagtatangkang ibagsak ang buong mundo taksil na si Julio Cooper. Tiyak na magpapadala ng tao para patayin. Ikaw na pinakamamahal ko. Nagkataon lang na nakilala ko si Nestor Harrison. May utang lang siya sa akin. Ganon pala. Masabi mo si tatay dati ay mabuti naman. Paano naging bigla nagbago na parang ibang tao? Para sa kapangyarihan at pera, Ang taong kayang ipagbili ang sariling pamilya. ay bihira nga, ngunit iyon ay kalikasan ng tao. Serafina, pahiran mo ang luha mo. Sa pangyayaring ito, kailangan mong lumaki. Kung hindi ka malupit, Hindi ka tatayo mag-ehersisyo ng mas madalas pagbutihin ang kakayahang protektahan ang sarili. kahit na kaya kitang protektahan, ikaw naman dapat maging malakas. Isabel Hawkins, akala mo lalabas ka at magbubukas ng binti para kay Nestor Harrison maging walang hiyang kabit para maghari-harian ka na? Aso ka ng kanino? Diretsuhin mo. Ikaw, ako ang taga Changxingdian, bagong tagapagsanay na si Mateo Chapman. Ang inalagaan ko na pamilyang aso, sinira mo, babaeng walang hiya. Bukas ng 8 ng gabi, dalhin mo ang anak mo sa bahay ni Mateo sa akin, si Mateo Chapman. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Paano kung hindi ako pumunta? Ang lumpo mong tatay dinala na ng mga tauhan ko, kung hindi ka pumunta siya ang magbabayad para sa'yo. Gagalawin mo ang tatay ko? Ang yabang daw ng anak mong si Isabel. Mamaya kailangan mong pilitin siyang lumuhod at mag-sorry. Matigas ang buto ng anak ko kahit makapangyarihan ka. Hindi mo siya mapapaluhod. Matandang gago. Ako si Mateo, subukan ko muna. Gaano katigas buto mo? Matagal na akong nakaalis, pati pusa at aso naglalakas loob na. Bibigyan kita ng tsansa, agad mong alisin ang paa mo sa tatay ko. Munting sili, may itsura ka naman, kaya pala naging kabit ni Nestor. Mukhang bagong upo, Mateo Chapman ng Changsheng, kaya hindi mo ako kilala. Hindi ako satisfied sa'yo, tapos na ang iyong pagiging puno. Nestor, pumunta agad sa bahay ko, tanggalin ang pwesto ng bagong punong Mateo. Isang lihim na laruan dahil sa ilang araw na pabor ni Nestor. Akala mo gagawin niya para sa'yo? Makipag-away sa akin, kapatid sa hall? Mga tao, babaling ko ang binti ng babaeng yan. Isabel, takbo. Alis. Sabi mo, kaninong binti babaliin? Ang galing mo, Nestor Harrison, nabaliw ka sa babae hanggang sa ganito. Kahit ang mga sikreto ng Changxingdian na bawal ituro, pinangahas mong ituro sa'yo, ikaw na kalapating babae. Ang utak mo, sayang hindi ka nag-write ng short drama. Isabel Hawkins. Akala mo natuto ka ng konting martial arts, kaya ka na magmayabang sa harap ko? Lumuhod ka na agad. Kung hindi, ang pamilya Hawkins mo, wala sa inyo ang magiging maayos. Nag-aarte ka pa sa akin, baka ikaw ang mahihirapan. Walang kamuwang-muwang kang tao. Mukhang ngayon kung hindi kita bibigyan ng leksyon, hindi mo malalaman ang kakayahan ko. Nestor Harrison, buti nandito ka. Baliw ka na sa babae para sa isang babaeng ginamit na at hiwalay pinangahas mong ituro ang mga sikreto ng Changxingdian ay ginagawa mong biro. Hindi ka ba natatakot na gawin kang putol-putol ng punong templo? Hindi siya gagalawin ng punong templo, ikaw ang sasaktan. At mayabang ka pa, pinangahas mong maging Panginoon ng ating Supremong Phoenix Ako, si Mateo Chapman ay papalit sa punong templo para disiplinahin ka. Bakit ang lakas mo? Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Walang imposible sa mundong ito. Nestor Harrison, pinabayaan mo ang kirida mo na gawin ito sa akin. Kapag nalaman ng punong templo, tatanggalin ka sa pwesto. Ang tanga mo, ang makakatawag sa akin at may ganyang husay ay hindi ordinaryong tao. Ano ang ibig mong sabihin? Tanga, tingnan mo ito.
Ito ang Supreme Token ng Changsheng Dian, token ng Supreme mong Phoenix. Ikaw ba ay... Si Nestor Harrison, pangalawang punong templo ng Changshengdian kasama ang buong hukbo ng Changshengdian, binabati ang Supremong Phoenix. Naku, Kataas-taasan Panginoon, ikaw pala ang Panginoong nawala ng 20 taon. Pamilyang Wang na nang-aapi asong pinalaki mo, di ba? Pinabayaan mong apihin ang mga tao, pinapahiya mo ang aming templo ng walang hanggan. Parusahan ayon sa tuntunin ng templo. Parusahan ng templo. Iyon ay mas masahol pa sa kamatayan, Panginoon. Maawa po kayo. Ako'y bulag. Hindi kita nakilala. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Patawarin mo ako, ituring mo akong parang wala. Ang iyong ari-arian ay sa aming templo ng walang hanggan, Nestor. I-liquidate agad ang media ng Bituing Liwanag sa ilalim ni Mateo Chapman. Bukas ibigay kay Serafina para maging laro ang pagsasanay sa baguhan. sa sunod po. Iparusa na ayon sa tuntunin ng templo. Sandali, Panginoon, alam ko ang tungkol kay Julio. Alam ko ang taksil na iyon ay nakikipag-ugnayan sa mga dayuhang oligarko. Basta patawarin mo ako, maging tago kitang espiya. Para patayin ang isang taksil, hindi na kailangan ang maruming kamay ng basurang aso mong tulad mo. Ang sarap ang anak na babae ng pamilyang Hawkins ay ang tunay na dragon ng siyam na langit. Tatay, pasensya na sa hirap na inyong naranasan. Nestor, sa mga susunod na araw, dapat nang lihim protektahan ang aking tatay at si Serafina mag-ingat kay Julio, baka malaman ang aking kinaroroonan at gumawa ng hakbang. Opo. Ma, ikaw pala ang Panginoon ng templo ng walang hanggan. Ma, kaya pala para protektahan ako, nagtiis ka ng ganito katagal. Alagaan ka? Paano naging pagtitiis iyon? Serafina, tandaan, ang biyaya ng iba ay pwedeng masira agad. Ang sandalan ng iba ay pwedeng bumagsak. Sa mundong ito, ang tanging hindi ka iiwan ay ang sarili mong espada. Huwag ka nang magpakaalipin bukas. Magulat ka sa media ng Bituing Liwanag. Mula ngayon, ikaw na ang bumuo ng sarili mong mundo. Ma, naintindihan ko na hindi kita ipapahiya. Sige, sunduin kita mamaya ni Ma. Oo. Nestor, may balita na ba kay Julio? Wala pa ring galaw pero sigurado siyang alam niyang hindi ka namatay. Si Serafina bilang intern pumasok para mag-obserba pero ang mga supervisor ng media ng Bituing Liwanag ay mga mandaragit na lobo. Si Serafina kakayanin kaya? Kung hindi dadaan sa matinding laban, hindi niya mapapanatili ang kanyang trono. Lihim na protektahan ng buhay, ang iba, siya na ang lumaban para sa sarili niya. Serafina, dapat maaga ang baguhan, 2 oras para bumili ng kape at almusal, wala kang diskarte. Anong trabaho mo? Manager Leo, pumasok ako para magtrabaho, hindi para magsilbi sa iba. Lakas ng loob mo, ganyan ka makipag-usap sa akin. Wala ka bang disiplina? Ang lakas ng loob mong kausapin ng boss? Ha? Anong ginagawa mo? Ano, gigisingin kita? Magtrabaho ka, dapat maging bakat kabayo. Sumagot ka pa sa boss, kape lang ibubuhos ko, magaan pa yan. Sobra ka na. Kung ayaw mo, pwede kang mag-resign. Pero wag mong sabihin hindi kita binalaan. Hirap maghanap ng trabaho, ang kumpanya namin ang bumubuhay sa'yo. Dapat kang magpasalamat, pahalagahan mo. Kayang gawing boss ang isang tulad mong nangaapi maging boss? Mukhang hindi maganda ang kumpanyang ito. Kadiri kang tao, hindi na ako maglilingkod. Anong akala mo? Ngayon ipapamukha ko sa'yo, hindi madali ang trabaho. Ikaw, anong akala mo? Sino ka para saktan ako? Boss ka lang ng kumpanya, huwag kang magpanggap. Magaling. Anong magaling? Ayaw mo na bang magtrabaho? Wala kang bonus ngayong buwan? Sumasang-ayon lang siya sa sinabi ko. Bakit mo kaltas ang bonus niya? Ikaw ang laging nauuna sa magandang trabaho. Empleyado ang sasalo ng sisi. Walang kakayahan. Pero isa kang sumisip-sip na walang kwenta. Ikaw na walang hiya. Ang lakas mong sabihin niyan. Hindi ka tinuruan ng nanay. Ako na ang magtuturo. Sino ang may gana? Hindi mo dapat turuan ng anak ko. Ma. Kaya pala ang media ng Bituing Liwanag may bossing na katulad mo. Kaya laging bumabagsak ang kumpanya. Ikaw ang nanay ng basurang yan. Dito sa media ng Bituing Liwanag, hindi kayo pwedeng maggulo ng mag-ina. Alam mo naman na hindi ito lugar ng gulo. Ikaw? Kung gusto mong manatili ang anak mo sa trabaho, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi,
Isa lang sasabihin ko, tatapusin ko anak mo. Kahit maglinis siya ng CR, walang tatanggap. Ang sinabi mo ibabalik ko sa'yo. Humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Kung hindi, sisibakin kita. Tatapusin kita sa buong industriya. Ikaw lang, akala mo kaya mo akong tapusin? Bawat empleyado ng media ng bituing liwanag na background check. Ikaw naman ay isang walang kwentang may bahay. Ang asawa mo, si Lauro Bennett, kakapromote lang bilang executive, pero na-offend niya ang taga-Eternal Hall. Ngayon, basura na rin siya walang kumukuha. Tapusin ako? Naiwan mo yata utak mo sa bahay. Mukhang sa background check mo kulang ang pinakamahalagang impormasyon. Tigilan mo yung pagpapanggap mo, humingi ka agad ng tawad. Sibakin ako, sa susunod na buhay pa yata. Ayaw maniwala? Ito, tatawagan ko ngayon din ang pinakamataas na opisyal ng media ng bituing liwanag. Manager Leo, ginagago ang anak ko at pinapahiya pa kami. Bigyan kita ng 3 minuto, pumunta ka agad dito sa office area. Ikaw, may bahay lang. Masyado ka yatang nanonood ng short drama. Huwag ka magdrama dito. Kung di ka hihingi ng tawad, umalis ka na. Sibak na siya. Tingnan natin. Ngayon sa building na ito, sino ba talaga ang aalis? Ano ka, nagpapanggap kang malakas, tumawag ka lang kung saan-saan, akala mo makikilala mo ang boss namin, ikaw. Nako, Boss Jow, abala ko po kayo sa maliit na bagay na ito. Talagang kapabayaan ko po. Tatawagin ko na po ang security para palayasin siya. Layas. Boss Jow? Hindi ko po alam na darating kayo. May kasalanan po ako. Nahuli po ako sa pagsalubong. Dapat po akong mamatay. Maawa po kayo sa akin. Baka po nagkakamali kayo ng tao. Siya ay isang may bahay lang. Hindi nagsasalita. Hindi naman kita tinuring na pipi. Isara mo ang mabaho mong bibig. Hindi siya taong kaya nating galitin. Boss Jow, nakasakit na siya sa Wang family. Hindi mo kailangan respetuhin ang Wang family. Anong alam mo? Tumahimik ka o babasagin ko bibig mo? Siya mali ang pagkakaintindi niya. Sa trabaho, inaapi niya ang empleyado. Ginagamit ang kapangyarihan para mang-api. Sa personal, inapi niya ang aking pinakamamahal na anak. Ito. Anong gagawin mo? Sino nagbigay sa iyo ng tapang para ganito ka sa empleyado? President Jow, para sa 2 probinsyana na ito, pinalo mo ako. At saka, hindi ba sinabi mo na sa kumpanyang ito, ako pwedeng gawin ang gusto ko? Hindi siya probinsyana. Nagretiro siya ng maraming taon. May ari-arian siya sa buong mundo. Isang utos, susunod ang lahat. Ang kanyang lakas naman ay ang pinakamataas na Grandmaster ng Longevity Palace. Ano? Oo. Pasensya na, mali ako, patawad po. Huwag na po kayong magalit sa akin. Anong nangyari? Sino ba talaga siya? Ewan ko. Hindi ako ang dapat mong hinga ng sorry. Miss Serafina, mali ako. Ang sama ng dila ko. Bigyan niyo ako ng tsansa. May sinabi ang nanay ko kung ano ang ginawa niya sa'yo. Gawin mo rin sa kanya. Sibak ka. Bawal ka na sa industriya. Satisfied ka na ba? Satisfied na. Salamat, Serafina. Pero hindi ako satisfied. Alila ka na. Maglinis ka ng banyo forever. Ano yan nga? Binibigyan ka ng trabaho. May reklamo ka pa ba? Wala. Presidente Jow, mali ang tao mo. Hinayaan mo siyang mangapi. Ang benta ng kumpanya bumababa lagi. Kay Serafina ang media, Serafina ang bahala. Ikaw at ang syota mo, Manager Liu, sabay kayong maglinis ng banyo forever. Oh, susunod po ako sa inyo. Pinahamak mo ako. Ang galing mo! Idolo kita. Kaya mo ring maging galing. Ang kumpanyang ito marami pang problema ngayon. Bilisan mo, ayusin ang mga problema. Tutulungan ka ni Nestor para mabilis kang lumago. Makakaya mo na. Huwag mag-alala, ma. Hindi kita bibiguin. Ang laki ng ginawa ko nitong mga araw. Alam ni Julio na hindi ako patay. Nagpaplano na siyang kumilos. Kailangan mong pagbutihin ang proteksyon sa sarili. Amo. Ulat ng scout. Hindi pala patay si Isabel Hawkins. Sa labanan sa lumang bahay ng Hawkins, nabaldado ang mga binti ni Mateo. Inilagay na niya ang anak niya para pamahalaan ng media ng bituing liwanag. Kaya kahit anong hanap ko, hindi ko siya mahanap. Ang pinakamataas na pinuno ng Longevity Hall. Para sa isang bastardo. Nagtago siya sa ilalim, naging labandera at tagapagluto sa loob ng mahigit 20 taon. Amo, nagpapakita na siya ng kanyang kakayahan. Nasa kanya na ang Longevity Army. Dapat ba nating tipunin agad ang mga mercenary ng kamatayan sa ibang bansa para makipaglaban sa kanya? Tanga!
Hindi pa nawawala ang trump card niya bilang mandirigma. Ang direktang laban ay parehong matatalo. May anak na siya, kaya may kahinaan na siya. Dahil itinuturing niya ang media ng Bituing Liwanag bilang palaruan ng baguhan para kay Serafina. Kung gayon, gagawin kong libingan ang media ng Bituing Liwanag para sa mag-ina. Isabel. Diyos ko, akala ko sa group chat ng kumpanya. Nagkakalat ng chismis. Hindi ko inaasahan na ikaw at si Serafina ang pumalit sa media ng Bituing Liwanag. Leticia, matagal na tayong hindi nagkita. Nitong mga nakaraang taon, sa pamilya Zhang, naging full-time housewife ako. Nawalan tayo ng ugnayan. Naging mahirap para sa'yo na mag-isa sa ilalim ng media ng Bituing Liwanag. Napakalakas ng iyong kakayahan sa trabaho. Isinakripisyo mo ang iyong karera para sa pamilya. Dapat ay nahirapan ka. Isang babaeng nasa kusina na amoy mantika sa loob ng 20 taon, isang matandang babae, bakit bigla siyang sinuwerte at pumalit sa ganito kalaking korporasyon? Tiyak na nakipagrelasyon siya sa isang matanda at pangit na bulag na mayaman. Kung ako ang namahala sa kumpanyang ito, na IPO na sana ito. Isabel, matagal ka nang nasa bahay. Siguradong hiwalay ka na sa labas. Medyo kinakabahan ka siguro. Huwag ka mag-alala, ako na ang bahala sa media ng Bituing Liwanag para sa'yo. Hindi ko hahayaan na apihin ng iba si Serafina. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Mula ngayon, ikaw na ang Finance Director at Vice President ng media ng Bituing Liwanag. Bata pa si Serafina, turuan mo siya. Ay, nakakahiya naman, huwag ka mag-alala. Siguradong ituturing ko si Serafina na sarili kong anak at tuturuan. Finance Director, Vice President. Salamat, Isabel. Ma'am, alam na ni Julio Cooper na bumalik ka sa media ng Bituing Liwanag. Umiwas siya pansamantala at naghahanda siyang patayin si Serafina ng lihim ng malupit. Mag-ingat po kayo. Ma'am, 20 taon na ang nakaraan, ang mga taksil ng Eternal Palace na nanakit sa'yo, manggugulo na ba sila? Mga dagalang sa Imbernal, hindi ako natatakot sa kanila, ma'am. Ang kinakatakot ko ay ang lalim ng pagtatago niya. Kapag inakala niyang kaya niyang lamunin tayo, doon ko durugin ang buong network ng mga taksil. May kailangan pa akong asikasuhin, ma'am. Dito ka muna sa kumpanya para mag-aral ng trabaho. Nandito si Tita Leticia, kaya huwag kang matakot. Ulitin, ano itong basura? Ngayon bawal umuwi ang lahat. Sinong hindi matapos, bukas diretso sa finance para kunin ang sahod at umalis na. VP Leticia, 2 araw na kaming puyat. Ito ay ginawa namin ayon sa dating pamantayan ninyo. Lumalaban ka? Ako ngayon, ang Finance Director at Vice President ng media ng Bituing Liwanag. Ang patakaran ko ay ang patakaran ng media ng Bituing Liwanag. Sinasabi ko sa inyo, sa gusaling ito, ako si Leticia Harrison ang masusunod. Tita Leticia, hindi mo ito magagawa. Tinuturuan mo ako? Tita Leticia, may malinaw na patakaran ng kumpanya. Na bawal pilitin ng empleyado ng walang dahilan. At bawal din mang insulto, Serafina. Ikaw talaga ay isang bulaklak sa greenhouse. Sobra kang protektado ng nanay mo, kaya naging tanga at inosente, Tita Leticia. Magkaiba yan, ang pag-manage ng kumpanya ay hindi sa pag-aaway. Ikaw na bata ka pa. Saling pusa, alam mo ba ang trabaho? Ang pagiging mabait ay hindi effective sa pag-manage. Turuan pa kita? Dahil ang nanay mo ay pinayagan akong maging VP, kailangan sundin ang aking patakaran. Ang asin na nakain ko ay mas marami kaysa kanin mo. Sa kumpanya, mas mabuti pang manahimik ka, umubo ka sa opisina mo. Maging maskot ka, huwag kang lumabas at magpahiya. Ano ang tinitingnan? Magtrabaho na. Sino makikinig sa kanya? Isang babaeng bata? Palayasin ko siya. Ma'am, si Tita Leticia ay hindi kami pinapansin. Ginagamit niya ang kapangyarihan mo para apihin ang mga empleyado at sinigawan akong dapat maging mascot na babaeng bata. Siya ngayon ang nagdidikta sa kumpanya. Alam ko na, hindi niya alam kung anong aso siya bukas. Tuturuan ko siya sa kumpanya sino. Ang tunay na Panginoon ng kumpanya. Ang mga yun ay naglakas loob umuwi ng oras. Bukas tingnan attendance. Yung umuwi ng oras lahat sisantihin. VP Leticia, yung paraan mo, nag-overtime pero walang bayad tapos pinipilit mo pa, yan ay exploitation sa workplace. Anong workplace?
Serafina, inilipat sa akin ng nanay mo ang kumpanya. Ako ang iyong nakatatanda, ang namamahala dito. Paano ko pinapatakbo ang kumpanya ko? Wala kang karapatang makialam. Ikaw! Uy, kailan pa naging iyo ang kumpanya? Isabel, buti nandito ka na. Tingnan mo si Serafina, napakabata pa niya. Hindi niya alam ang hirap ng trabaho. Pinagsasabihan ko siya para sa'yo. Tinuturuan ko siya paano mamahala. Pero nagalit siya sa akin. Para sa akin, anong akala mo? Isabel, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Best friends tayo ah. Best friend? Dahil sa dati nating samahan, binigyan kita ng VP para tulungan mo si Serafina, hindi para pumunta ka sa media ng bituing liwanag at maging reyna. Makinig kang mabuti at unawain mo. Sa media ng bituing liwanag, si Serafina ang tanging presidente, siya ang direktang boss mo. Kapag nagsasalita ang amo, walang karapatan ang alipin, sumingit. Oo, Isabel, para naman ito sa performance ng kumpanya. Medyo nagmadali lang. Sa susunod mag-iingat ako. Ayusin ang inyong posisyon. Tandaan mo kung sino ka. Kung makita ko ulit na ikaw ay nakikialam sa aking anak, hindi ka na makakapasok sa pintuan ng gusaling ito. Akala mo ikaw na ang boss? Empleyado ka lang pala. Oo nga, ginagawang malaki ang maliit. Tama lang na mapahiya ka? Isabel! Ikaw, nagmamalaki ka pa sa akin? Ang sama ng loob ko. Maghihiganti ako. Isabel, ikaw diborsyada na kinakarga ng ibang lalaki matandang babae. Bakit ka nang-aapak sa akin? Ikaw swerte lang nakuha mo ang basurang kumpanya. Akala mo magaling ka na? Nang dati mong hinahamak na kaibigan, inapakan sa harap ng lahat ginawang parang aso masakit, di ba? Sino ka? Paano mo nalaman ang nangyari kanina? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga kaya kitang pabagsakin si Isabel at ang kanyang ina sa impyerno hindi na makakaahon. Ano ba talaga ang gusto mo? Maging informante ko. Basta sundin mo ang sasabihin ko sa account ng media ng Bituing Liwanag at sa mga proyekto magdaya, ibaba si Serafina Hawkins. Pagkatapos nito ang media ng Bituing Liwanag ang majority share ay sa iyo, bibigyan kita ng overseas account na may 300M. Salita lang? Bakit kita paniniwalaan? Tingnan mo ang text sa phone mo. Deal. Gusto kong ibagsak si Isabel, wala nang matataguan. Na-verify ko na kagabi. Ang halos 10 bilyon na butas sa pondo ng media ng Bituing Liwanag sa pamamagitan ng mga peking proyekto ay nailipat lahat patungo sa ibang bansa. At ang mga black account na ito, ang huling pumirma ng pribadong key ay si Leticia Harrison. Pinapasok mo ang kalaban, nagbantay ka, nagnakaw ka. Nung college kayo ay best friends, nagtiwala kami sa kanya, pero ginawa niya kaming puno ng pera, papasukin siya. Isabel, noong huli, sa harap ng maraming mga mababang empleyado, sinigawan mo ako, sobrang pinahiya mo ako. Best friends tayong nagdaan sa hirap. Ito naman, ginagawa ko ito para patibayin si Serafina. 10 bilyong black account, Leticia, ang laki ng gana mo ah. Isabel, pakinggan mo, ipapaliwanag ko. Ito ay galing pa noon, mga utang na iniwan ni Lau Jiao. Ginawa ko ito para itago ang kumpanya. Sa huling sandali mo nagsisinungaling ka pa. Akala mo hindi ko malalaman ang daloy ng pera? Bukas ng umaga, gusto kong makita ang 10 bilyong ito bumalik ng buo sa account ng media ng Bituing Liwanag kulang man ng 1 piso. Personal kitang ihahatid sa kulungan habang buhay. Layas. Sige! Sir, tulong! Isabel na demonyo! Natuklasan na niya ang account, ipapakulong niya ako. Ginawa ko lahat ito para sa inyo. Bakit ka takot? Kung gusto niyang mamatay, sige, bigyan natin siya ng gusto. Puntahan mo si Junicio Fletcher sa Timog. Uutusan ko siyang tumulong sa'yo. Ngayong gabi, patayin na ang ina at anak. Sige. Pupunta na ako. Gusto akong patayin ni Isabel. Sige, sabay tayong mamatay. Boss Julio, dapat nagkakilala na tayo. Gusto ko sina Isabel at Serafina na mamatay ngayong gabi. Gawin mong malinis. Kumuha ng pera, tapusin ang problema. Basta tama ang bayad, kaya kong banggain kahit ang kotse ni Death. Mga bro, kunin ang mga armas, may trabaho na. Kung si Leticia ay hindi makabayad bukas. Tatawag ba tayo ng pulis para hulihin siya? Wala na siyang chance. Parang asong sinakmal ng kasakiman kapag desperado gagawa ng kahit ano.
Paano ka magmaneho? Bakit ka naka-high beam? Bakit mo ako sinusundan? Anong ugali? Balita ko ang target ay 2 babae. Tung iiwan silang halos patay, gagahasain muna sa kapapatayin. Boss daw, huwag kang magulo. Ang taong papatayin ni Boss Julio hindi basta-basta. Dapat isang tira lang. Patay. Puta, takbo. Sa susunod na taon, araw na ng kamatayan niyong mag-ina. Takbo. Binibigyan ko lang kayo ng libingan. Huwag bumagal. Apakan mo ang gas pedal. Ma. Wala nang daan sa harap. Shit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Leticia Harrison na tanga. Hindi man lang alam kung sino ang kalaban, tapos mangahas kayong bilhin ng buhay ko. Umuwi kayo at sabihin sa nasa likod nyo, yung matandang aso. Itong laro simula nung araw na tinarget nyo ang anak ko, patay na kayo. Tara, puntahan natin ang boss nila at bigyan ng ganting regalo. Ako ang boss nila. Hindi mo na kailangan hanapin. May nagbayad para patayin ka. Ako si Dionisio. Hindi titigil hanggang mamatay ang isa. Pumunta ka para mamatay. Mabuti. Diretso ko kayong tapusin. Kayong mga asong gagawin ang lahat ng masama para sa pera. Isang babaeng itinapon na. Akala mo ba dahil marunong ka ng konting diskarte, pwede ka nang umasta sa teritoryo ko? Ma, ang dami nila. 10 segundo. Sasabog ni Nestor ang likod na pader. Wala kang pakialam. Sumunod ka sa kanya. Ako na ang bahala sa natitira. Isabel Hawkins. Si Leticia ang nagsabi, basta patayin kayo, hati tayo sa pera ng bituing liwanag. Pero kung kayong mag-ina ay hihiga ng kusa, sumama kayo sa mga kapatid para magsaya at baka bigyan ko kayo ng buong bangkay. Puta, may backup pa pala. Dalhin mo si Serafina, matagal na akong hindi lumalaban. Mag-ensayo ako. Gagamitin mo kaming training? Isang babae lang ang yabang mo. Lusob! Mga langgam. Hayop ba yan? Babaeng walang hiya, konting kung fu lang, akala mo naman walang makakatalo sa'yo. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ni Leticia? Si Julio Cooper, ang tastas sa yaman at husay, pinakamayamang tao sa mundo. Julio, isang asong gala mula sa Changsheng Hall. Ang kapal ng mukha mong magsalita, dudurugin ka ni Boss Julio parang isang insekto. Isang salita lang niya, kung sinong Nestor Harrison, kung anong media ng bituing liwanag, lahat mawawala sa isang iglap. Luhod ka, dilaan mo sapatos ko, baka bigyan pa kita ng disenteng libing. Ang ingay mo. Mayabang ka pa ba? Tao ako ni Julio, galawin mo ako, hindi kanya papatawarin. Siya mismo, wala sa paningin ko. Ikaw, ano ka ba? Patawarin mo ako. Hindi na mayabang. Tawagan mo si Julio. Boss Julio, tulong. Demonyo siya. Gamitin mo na ang Elite Hacker Hit Squad. Patayin!
Julio. 20 taon na. Ikaw ang nagtatago sa Imbornal, traidor. Handa ka na bang mamatay? Isabel Hawkins, huwag kang mayabang. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay gamitin si Leticia laban sa akin. Ihanda mo na ang leeg mo. Hintayin mo, darating ako para kunin ang ulo mo. Imposible. Wala siyang silbi ng 20 taon. Ang lakas niya ngayon ay 10 beses na mas nakakatakot kaysa dati. Panginoon, ano ang gagawin natin ngayon? Diretsong laban, tiyak na kamatayan. Kailangan maunahan natin sila. Gisingin agad ang Sweet Geek Assassination Squad. Sa media ng Bituing Liwanag, sa preskon ngayon, gumawa ng malaking gulo. Sina Isabel at ang maliit na peste, pagpira-pirasuin sa harap ng lahat. Best friend ko, tama na ba ang panonood mo? Nako, walang silbi, boss, walang kwenta ito. 2 dosenang tao ay napatumba niya sa wala pang 1 minuto. Pero si Isabel Hawkins, hindi ba siya may bahay? Bakit siya ganito kagaling? Hindi pwede. Kailangan ko agad kontakin si Julio. Ikaw, paano ka nakarating dito? Bestie, bakit ka tumatakbo? Marami kang dapat pag-usapan sa akin, di ba? Ako si Isabel? Itinuring kitang tunay na kapatid. Ang VP ng media ng Bituing Liwanag ibinigay ko sa'yo, pero umupa ka ng killer. Gustong patayin ng anak ko, bakit? Sasabihin ko sa'yo ngayon kung bakit. Ikaw na ginamit at itinapon ni Lauro, isang matandang babae. Bakit pagbalik mo, inaapi mo ako? Kaya gusto mong lagi akong mas mababa sa'yo? Kapag mas naging maganda ang buhay ko, naaasar ka. Tama, ano bang nagpapakabanal ka? Isa kang gamit na babae na umakyat sa kama ni Nestor sa pamamagitan ng paghuhubad. Akala mo kung sino ka kapag nagsawa na si Nestor sa'yo, mas mababa ka pa sa asong kalye. Ganyan mo ba ako tingnan? Ano pa ba? Ang anak mong bastos, pareho lang kayo. Ngayon, swerte kayo. Kapag nakarecover si Junicio, ipapahubad ko kayo ng ina at anak. At itatapon sa... Sobrang bigo ako sa'yo. Oh! Inggit ka man sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat ginawang target ang anak ko. Siya ang buhay ko. Sino mang gumalaw sa kanya, hindi ko patatawarin. Ramdamin mo ulit ang pakiramdam ng malapit ng mamatay. Tulong. Isabel? Ganyan mo ba ako tratuhin bilang best friend? Isang mali lang ang nagawa ko. Hindi mo man lang ako pinatawad. Peke kang best friend. Ibig mong sabihin? Muntik mo na kaming mapatay ng anak ko, maliit na mali lang. Hindi, Isabel, mali ako. Pagdating mo, itinaas mo ako. Wala akong utang na loob. Naiinggit lang ako. Patawarin mo ako. Maawa ka sa akin. Isabel. Nasa akin ka lang, sa takot mamatay, saka ka nagsisi. Huli na. Huwag mo nang itapon, pakiusap. Huwag mo nang itapon, alam ko na, mali ako. Pasensya na. Mali ako. Mula ngayon, ayoko nang makita ka. Serafina, bukas ang launch mo. Sasama si ma'am. Normal mo lang gawin. Pagpasok mo sa negosyo, ikaw na ang bahala. Naiintindihan ko, ma. Huwag mag-alala. Chief,
Tiyak na hindi ito titigilan ni Julio. Ano ang balak ninyo? Panahon na para palakasin ang kakayahan ni Serafina sa labanan. Bukas, sa launch, ganito ang gagawin mo. Media ng Bituing Liwanag. Media ng Bituing Liwanag ay naghahandang pumasok sa pananalapi, teknolohiya at bagong enerhiya. At makikipagtulungan sa Changsheng Dian gumagawa ng proyekto para sa kaligtasan at kapakanan at pagtataguyod para sa mga manggagawa. Ano ang nangyayari? Anong problema? May nag-hack ng buong security system. Ang top killer na si Julio Cooper ay kumilos na naman. Boss Julio, talagang bumabalik ka sa dati. Kinakalaban mo ang isang nanganak na second-hand na babae at isang batang babae na wala pang karanasan, munting dalagita. Ginamit pa ang mga top tier na kagamitan natin, sobra naman, parang overkill. Pero ang ganda-ganda niya, sayang naman kung headshot agad. Mas mabuti munang patayin ang matanda. Pag nagkagulo, iiwan ko ng kalahating buhay ang batang iyan at dadalhin sa base. Hayaan muna nating maglibang ang mga tropa, saka natin siya patayin. Tumahimik ka? Si Boss Julio gusto niya ng absolute domination at one-hit kill. Ang ina at anak na ito ay napakakaiba. Wala nang usapan, i-execute ang elimination program. 10K, boring. Paalam, matandang bruha. Ano, paano siya nakarating doon? Yan lang? Bumalik sa'yo. Sinalo ang bala ng sniper sa kamay puta. Carbon-based ba ito? Bawi-bawi na. Anong nangyari? May assassin talaga. Serafina. Huwag matakot na kung matagal nang di ginamit ang teleport, sinalo ang bala ng sniper na backfire. Na-backfire siya puta, nagsuka ng dugo. Utos ni Julio Cooper, patayin habang mahina. Lahat ng Sting umatake, patayin. May utos si Julio Cooper. Sino ang pumutol ng ulo ni Isabel 10 bilyon ng premyo sugod? 10 bilyon pero baka wala kayong buhay para gastusin. Huwag kayong lumapit. Sino ang gagalaw sa nanay ko? Lalaban ako! Matandang bruha, tigilan mo na ang pagpapanggap. Patayin. Nanay, kamusta ka? Ang supremong pinuno ng Changsheng Dian nakatingga sa bahay ng 20 taon ngayon. Tila mas mahina pa siya sa ordinaryong tao. Sobra-sobra para patayin kayo. Yabang mo pa, pilit mong sinalo ang bala. Masakit, di ba? Baliktad ang daloy ng enerhiya mo. Ngayon, kahit isang daliri, hindi mo maigalaw. Ano ang gagamitin mo para lumaban? Kayo, mga alipores ni Julio Cooper. Kailangan ko pa bang itaas ang kamay?
Malapit ka nang mamatay, matigas pa ang bibig mo. Akala mo ba ikaw pa rin ang dating dakilang Phoenix Head na mandirigma? Mga tangga kayo. Si Julio Cooper na nagtatago na matandang aso sa imburnal, walang lakas ng loob na magpakita. Kaya kayo ang pinadala mga kaning baboy na ito para mamatay. Akala nyo ba talaga na pinapunta niya kayo para patayin ako? Ginagamit lang niya kayo itong 30 mababang buhay para subukan ako kung ilang porsyento na lang ang lakas ko. Kayo ay mga tau-tauhan lang niya na pwedeng itapon anumang oras. Tumahimik ka, tigilan mo na ang pagsisiraan dito. Mga kapatid, putulin mo na ang litid niya. Tignan natin kung magyayabang pa siya. Huwag mong galawin nanay ko! Nagawa, ang lakas ni Serafina lumabas na sa wakas. Ano? Imposible ito. Paano itong babaeng walang hiya na may ganito kalakas na sinaunang martial arts? Nagmana rin pala ako ng lakas ng nanay ko. Ang pamilya Lin ay walang mga sunod-sunuran. Sino mang gumalaw sa nanay ko, papatayin ko. Ngayon alam nyo na kung bakit si Julio Cooper ay hindi nangahas pumunta mag-isa? Atras! Bilis! Trap ito! Umalis. Huli na. Bastos kang bata ka, mamatay ka na. Ayos, mabuti naman nagising ang dugo mo pero ang maruruming trabaho si nanay na ang bahala. Ang sipag nyo lumaban ah. Binigyan ba kayo ni Julio ng pangmatagalang sustento? Wala kang pakialam, si Boss Julio ay may malaking utang na loob sa amin. Malaking utang na loob. Sa pagkakaalam ko, ang pinirmahan nyo ay kontrata ng panlabas na paggawa, di ba? Kung mamatay kayo rito, hindi na niya kailangan magbayad ng gastos, sa libing aksidente lang tanggal agad sa record. Ang mga asawa at anak nyo sa probinsya, kahit pambili ng repolyo na benepisyo ay hindi makukuha. Sa sahod na 3,000, anong pinaglalaban mo? Ano? Maging mamamatay tao? Nagkaroon kayo ng pagmamalaki bilang alipin? Boss, totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Tay, huwag kang maniwala sa kanya. Patayin siya pangako ni Boss Julio sa bawat isa sa atin 1 bilyon. Tingnan nyo ang screen. Ang inyong mga overseas account kanina ko lang. Ni zero out. Pangarap pa ba kayo ng biglang yaman? Halika, pakinggan nyo ang totoo ng amo nyo. Julio, hinihintay pa ng mga aso mo ang 1 bilyon mo. Isabel, wag kang maging kampante. Yung 30 walang kwenta, patay na. Wala na. Basta maantala ka lang ng 10 minuto, maililipat ko lahat ng assets ko. Boss Julio, hindi mo to pwedeng gawin. Mga basura kayo, karapat dapat ba kayong makipag-negotiate? Ni isang babae hindi nyo magawang patayin, dun na kayo mamatay. Tingnan nyo ng mabuti, ito ang inyong pinagbuhatan ng kamay na kapitalista. Lumabas kayo, mag-surrender at may buhay pa. Nanay, ang galing mo talaga, walang patak ng dugo. Nagising na ang kakayahan mo, tara na isasama kita kay Julio para magsanay. Huwag gumalaw. Ma, anong problema? Huwag basta gumalaw. Gravity sensitive bomb ito. Kung itataas mo ng 1 milimetro sa sabog, Ma'am, high explosive gravity bomb ito, na activate na ang fuse kung lampas 10 gramo ang weight deviation sa sabog agad. Mabumaba ka na, wag mo na akong intindihin. Ma'am, umalis na po kayo. Kahit mamatay ako, sigurado si Serafina ililigtas ko. huwag kang mag-alala. Kahit gumuho ang langit, ako ang bahala. Julio, kung naglakas loob ka, huwag kang magtago.
Isabel, mahusay kang lumaban, pero sa harap ng high explosive C4, ang munting galing mo sa martial arts walang kwenta. Palayasin mo agad ang mga tao mo. Ikaw lang mag-isa ang pumunta dito. Kung hindi, manonood ka lang ng pinakamamahal mong anak sa sabog na parang fireworks. Ma, wag kang pumunta, papatayin ka niya. Umalis ka na! Julio, nagtago sa imburnal sa loob ng maraming taon. Ang ginagawa mo lang ay ang mga ito, mga bagay na hindi dapat makita, mga kalawang na bakal. Nasa bingit ka ng kamatayan, mayabang ka pa ikaw. Ang anak ko, ako ang magliligtas. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nestor, ingatan mo siya. Nestor, dalhin mo siya at lumayas ng 50 metro. Utos ito, lumayas. Ingatan mo ang anak ko. Pakawalan mo ako. Kailangan kong iligtas ang nanay ko. Pakawalan mo ako. Kailangan kong iligtas ang nanay ko. Serafina, kailangan mong kumalma. Ang kakayahan mo ay hindi pa ganap na matatag. Kailangan mong magsanay ng madalas. Pakawalan mo ako. Nanay! Nanay, lumabas ka na! Nanay! Serafina, huwag kang pumunta, delikado. Hahaha, Nestor. Nakita mo mismo ang iyong mataas na amo na pinasabog at naging pira-piraso. Ang sarap ba? Julio Cooper, sigurado akong gigilingin ko ang buto mo at ikakalat ang abo. Isabel, hindi man lang ako nagawang saktan. Anong akala mo sa sarili mo? Sa tingin niya, marunong lang siya ng konting suntukan. Kaya niyang yugyugin ako ang pinakamayamang tycoon sa mundo. Gumastos ako ng milyon-milyon para sa high explosive C4 kahit ang tunog lang ay magiging abo siya. Si Serafina naman ang batang iyon na walang kwenta. Mabuti pang agad mong hugasan siya at dalhin sa barko ko. Sawa na ako. Ibenta ko na lang siya sa black brick kiln at pahirapan para habang buhay siyang maging pinakamababang alipin. Julio, masyado kang tagal sa imburnal kaya inamag na ang utak mo. Ang mababang kalidad na bomba. Kahit ang alikabok sa damit ko hindi man lang natanggal. Yung mumurahin mong bomba, yung alikabok sa damit ko hindi mo mapasabog. Pampasabog sa palikuran sa baryo, kulang pa ang lakas pinasabog mo ako. Imposible. Talagang imposible. Gravity fuse. Yan! Kapag umalis ka sa upuan, kahit 1 milimetro sa sabog, paano ka makakatakas? Tao ka ba o multo? Yung kawawa mong katalinuhan, panglaro lang yan. Mababang klase na taktika, akala mo ba kailangan kong umupo sa kotse at mamatay? Kung hindi ko sinamantala ang EMP mula sa pagsabog ng bomba electromagnetic pulse, paano ko mahahak ang kumukonekta lang sa dilim encrypted line? Kao, binabalikan mo ako. Huangshow nakalak na source, eksaktong coordinates, abandonadong shipyard sa timog. Naka-full lockdown na narinig mo, kawawang aso. Ngayon di ka na makakatakas. Akala mo ba nasa sirang-sirang shipyard ako? Hinahanap mo ako. Di mo ako mahahanap kahit sa susunod na buhay. Sa loob ng lumang tabla na to, nakatago ang two-way tracking device. Ang shipyard sa labas ng bayan, takip lang yan. Ang tunay niyang taguan ay nasa ilalim ng bangko sa downtown sa basement vault. Yung 3 minuto na yon sapat na para ma-reverse trace ko ang totoong IP address ni Julio. Mabuhay ang pinuno. Mabuhay ang pinuno! Mabuhay ang pinuno! Makinig lahat ng Changsheng dyan. Sama kayo, hulihin natin ang traidor na si Julio. Opo, opo. Oy, akala ko kung sino ang dalawang pulubing ito. Hindi ba ito ang CEO ng media ng Bituing Liwanag at yung babaeng pokpok? Isabel, mukhang masarap ang high explosive C4 ni Julio, di ba? Di ka nito ginawang pira-piraso, buti na lang bulag ang langit. Leticia, ikaw na walang utang na loob, taksil na babae, naglakas loob ka pang humarap sa amin. Ano ang alam mo, batang babae? Ito ang tinatawag na marunong umangkop sa panahon. Ang inaway ninyo ay ang pinakamalaking bilyonaryo, si Julio. Ako ngayon kay Julio Liaison ng External Industries at ang tatay mo ngayon ay ang Deputy Security Chief ng Gusali. Tama, ako ay nawalan ng trabaho dahil sa inyo. Posisyon sa media ng Bituing Liwanag. Buti na lang binigyan ako ni Leticia ng tamang direksyon. Magbantay para kay Julio, mas mabuti yon kaysa sumama sa inyo kayong dalawang nagkasala sa malalaking tao, 1,000 beses na mas mabuti. Maging aso ng iba. At mayabang ka pa?
Lumayas. Wala akong oras ngayon para yurakan kayong dalawang basura. Walang sino man sa inyo ang papasok ngayon. Puta ka, akala mo ba talaga na si Nestor Harrison ang magtatanggol sa'yo? Sabi ni Boss Julio, kahit sinong dumating ngayon kayong mag-ina, walang takas. Pero dahil naging mag-asawa tayo, alang-alang dyan, basta luluhod ka ngayon at sasamba sa akin ng 100 beses at papuntahin si Serafina sa itaas sa VIP room, yung security chief pasayahin niya, baka mapakiusapan ko pa si Boss Julio na patawarin kayo. Lauro, nakakadiri ka. Bakit hindi ko napansin noon na dapat kang sampalin? Aray, anak na walang utang na loob. Sinaktan mo ako? Ito ang tama para sa hayop kang nagbebenta ng anak mo. Nagising na ako, dugo ng pamilya Hawkins. Simula ngayon, sino man ang mang-insulto sa nanay ko, sasampalin ko pag nakita ko. Rebelde. Guards. Mga bulag ba kayo? Ang dalawang babaeng walang hiya nagwawala sa pwesto ni Boss Julio? Magwawala kayo sa finance building, mukhang sawa na kayo sa buhay. Yung lalaki baliin ng binti, yung babae itapon sa kalsada. Mga aso ni Julio, talagang bumababa ang klase ng mga ito. Naghahanap kayo ng kamatayan, sugod. Yung mga hamak na ito para praktisan ko. Nagising ka lang, hindi pa stable energy mo. Ipon energy para sa vault, harapin ang boss. Ganitong mga tao, dumihan lang kamay mo. Ito, imposible to, anong klaseng halimaw ka? Lauro, hindi ba sinabi mo na malubha siyang nasugatan? Bakit ganito? Ewan ko. Tawagan niyo si Julio. Dahil kayo ay gustong makita ang amo. Sa impyerno kayong lahat, samahan ninyo siya sa kamatayan. Patawad pata. Buksan ang elevator. Kung hindi, Patay. Ako, wala akong access. Ang access ay kay Boss Shen. Isabel Hawkins, kahit gaano ka pa kagaling lumaban, anong magagawa mo? Ito ang ginawa ni Julio Cooper na nagkakahalaga ng 1 bilyon Ultimate Defense System. Kapag nakalock ito, kahit misil ay hindi makakapasok. Tama, ang pinto ng underground vault ay tumitimbang ng 10 tonelada titanium alloy. Kayo na lang ang nakatitig dyan. Hintayin ninyo si Julio Cooper na ilipat ang bilyong pondo sa ibang bansa. Sa isang iglap ay dudurugin niya kayo. Walang hiya. Akala nyo ba isang sirang pinto ay makakapigil sa akin? Kung kaya mo, ipagawa mo sa nanay mo na punitin ang blast door gamit ang kamay Serafina Hawkins. Kahit marunong ka ng sinaunang martial arts, sa harap ng kapital at modernong teknolohiya, isa ka lang brute. kapital teknolohiya, wala kang alam sa lalim ng Changsheng Hall, wala kang alam. Phoenix Head. Ang mga daga sa labas. Ay nalinis na lahat, nakakasagabal itong pinto. Naiintindihan ko. Isang maliit na second-rate security system ay naglakas loob sa harap ng Changsheng Hall Heaven's Net magpakitang gilas. Ito, imposible ito. Sistema ni Julio Cooper, bakit ito nabigo tapos nawala na lahat? Leticia Lauro, ang inyong sandalan parang hindi epektibo. Aray ang kamay ko. Itong sipa ay para sa nanay ko, ikaw na walang utang na loob. Isabel, nagkamali ako dahil dati tayo. Ay magkaibigan, patawarin mo ako ulit. Pinilit lang ako ni Julio. Patawarin ka? Deserve mo ba? Madidisiplinahin ko pa sila dalawa, umakyat ka na, susunod ako. Mag-ingat ka, wag mong patayin. Hahaha, basta ang progress bar. Umabot ng 100%. Ang 100 bilyong pondo na ito sa aking offshore account. Walang kwenta ang Changsheng. Wala si Isabel. Boss, ang progress ng transfer ay 99% na. Magtatagumpay na tayo. Chief, muntik na niyang mailipat ang pondo. Mukhang makapal ang pintong ito. Makapal. Kapag dumating na ang 100 bilyong pondo sa aking offshore account, Changsheng diyan, wala lang. Boss, ang progress ng transfer 99% na.
Isabel Hawkins, ikaw bakit ka nandito? Daga na nagtatago sa Imborn. Ang ganda ng dekorasyon ng doghouse mo. Ang tigas ng buhay mo. Pero tanga ka, akala mo ba sa ilang suntok pwede ka nang magwala dito? Nakalock na ang vault na ito. Kung wala ang retina ko, walang makakalabas. Tapos ka na? Kung tapos ka na, gumulong ka dito at mamatay. Sa harap ng kamatayan, nagmamayabang ka pa sa akin? Ikaw na 3 taon naghiwa ng gulay sa kusina, matandang babae, alam mo ba kung ano ang kapital? Isang click lang ng mouse ko, 2 bilyong pondo, na ilipat na lahat. Isabel Hawkins, ikaw ngayon ay isang pulubing walang pambayad ng sahod, kaya kitang patayin sa pera ko. Makipaglaro ka ng kapital? Hindi ka karapat dapat magtali ng sapatos ko. Nestor Harrison, ipakita mo sa kanya kung sino talaga ang pulubi. Opo. Ito, imposible ito. Imposible to. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang overseas accounts ko? Julio, yung mga tinatawag mong advanced hacking moves sa harap ng tunay na fund network ng Changsheng Dian parang larong pambata. Lahat ng perang inilipat mo kasama ang mga nakatago mong 133 secret accounts sa buong mundo. Sa isang segundo lang ay na-reverse takeover ng lahat ni Isabel at na zero. Ngayon wala ka ng pera pambili ng tinapay. Hindi! Yun ang pinaghirapan ko 10 taon, ibalik nyo sa akin. Ninakaw mo ang pera ng Changsheng Dian at banta patayin anak ko Julio. Oras mo na. Hindi mo ako pwedeng patayin. Isabel, akala mo panalo ka? 10 minuto, hindi ko ilalagay ang code 7 global na pamilya ang mag-start ng kill program agad na mag-short ang buong Huaxia economy. Milyon-milyong manggagawa mawawalan ng lahat, magpapatiwakal, kaya ba ng kamay mo ang dugo ng milyon-milyon? Buhay ng mahihirap banta mo sa akin. Isabel, kahit na ang galing mo sa martial arts, ano naman? Sa rules ng capital sa laro, ikaw ay isang na moral hostage tanga. Ngayon, agad natanggalin ang maruming paa mo, lumuhod ka sa lupa. Tawagin mo akong master. Baka kaya ko magpakita ng awa. Iwan kayong mag-ina buong bangkay. Ikaw na itong nagtatago sa imbornal na parasito, hindi mauunawaan ang tunay na kapangyarihan, Nestor. I-connect ang kanyang proud na backer. Mr. Smith, bilis simulan agad ang financial attack sa China, ang background ng babaeng to alamin lahat. Papatayin kita, Julio Cooper, ikaw na walang hiyang baboy. Gusto mo ba kaming patayin? Ang inaway mo ay ang Supreme Phoenix Queen ng Everlasting Hall. Ang absolute controlling shareholder namin ay palaging ang Everlasting Hall. Binuno, maawa kayo. Wala na siyang pera kahit pambili ng mantao. Hindi imposible to, pinlano ko ang global capital scheme sa loob ng 20 taon. Paano naging lahat ay pag-aari mo, Isabel? Gamit ang pera ko sa aking teritoryo. Bumili ng tauhan ko para patayin ako, Julio Cooper. Isabel Hawkins, hindi mo ako mapapatay. Mamatay ka na. Matagal nang nasa Imbornal kaya ganyan ka lang magsaksak sa likod, Nestor Harrison. Opo. Hubaran at isabit sa rooftop ng financial building, ipapakita ko sa lahat ng manggagawa sa lungsod na sa kanilang paningin, ang hindi maabot na capital tycoon ay isang asong nagmamakaawa. Opo. Hahaha. Baka wala kang kakayahan na patayin ako. Gawin ninyo ang babaeng to na maging pira-piraso. Akala ko kung ano. Yun lang ang handa mo. Bakit ka natulala? Yung kamao mong ipinagmamalaki na puno ng dugo, bakit hindi mo na itinataas? Nestor, sa ganitong hamak na tao, tigil na ang usapan, barilin at itapon sa aso. Isabel, simula ngayon akin na ang palasyo ng walang hanggan. Mamatay ka ng payapa. Akala mo panalo ka? Mamamatay ka na, mayabang ka pa. Barilin ninyo!
Anong nangyari? Ninalaw mo nanay ko, patayin kita! Paano nangyari? Buti nandito ka. Pwede kitang gawing hostage. Paano nangyari? Ang anak ko, si Isabel, paano naging ordinaryong tao? Gamitin ang pera ng Changsheng Dian ko para kumuha ng tauhan. Pangmukha mo lang. Sino nagbigay sa'yo ng muka? Huangsho, mali ako. Alam kong mali ako. Dahil noong sumusunod ako sa inyo at nag-alay ng buhay para sa inyo at sumalo ng patalim para sa inyo, patawarin ninyo ang abang buhay ko. Nag-alay ng buhay? Ikaw ay noong nagtatago sa paanan ko, na nagmamakaawa para sa tirang buto at kumain na parang asong ulyanin. Noong una, pinanatili kita dahil masunurin ka. Pagkatapos kumain ng ilang subo, akala mo ikaw na ang ulam? Oo, aso ako, hayop ako, Huangsho. Ibibigay ko ang lahat ng dark web resources, ibibigay ko sa inyo. Magiging alipin ninyo ako habang buhay. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ang pintuan ng Changsheng Dian kailan naging ganito kababa? Ikaw na traidor sa iyong amo. Walang kahihiyang basura. Wala kang karapatang lumuhod sa paanan ko. Wala. Madudumihan mo lang ang sapatos ko. Gusto mong nasa itaas, di ba? Hindi ba ikaw ang nag-claim na pinakamayamang tao? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Para kang asong lugmok. Bagay sa'yo. Hindi. Pakiusap, huwag. Ang ingay. Sa susunod na buhay, tandaan mo, mga hangganang hindi para sa iyo. Kung hinawakan mo, buhay mo ang kapalit. Ikaw, pinalumpo mo ako. Mas mabuti pa patayin mo na ako. Paulit-ulit mong sinubukang patayin ang anak ko. Ang kamatayan ay sobrang gaan para sa iyo. Mabuhay kang lumpos sa natitira mong buhay. Bayaran mo ang kasalanan mo sa aking anak. Pinuno ng Phoenix. Ako alam ko na nagkamali ako. Hindi ako dapat sumama kay Julio Cooper at magtaksil sa'yo. Taksil, hindi ka dapat magmakaawa, Nestor Harrison. Parusahan ang mga ito ng batas ng templo. Ano? Yan ay mas mabuti pa bang mamatay? Mula ngayon, bagong may-ari ang Longevity Hall. Ang anak ko, si Serafina Hawkins, ay ang inyong bagong pinuno ng Phoenix. Dapat ninyong suportahan siya ng buong puso. Ang sumusunod sa kanya ay uunlad. Ang sumasalungat sa kanya, ito ang kahihinatnan. Maligayang pagdating Supreme Phoenix Head. Serafina, sa wakas, naging matanda ka na. Si nanay ay kayang tumulong sa'yo hanggang dito. Ang natitira mong landas ay ikaw na ang bahala. Pero tiyak na mananatili si nanay sa likod mo. Susuportahan at poprotektahan ka.